Ay, magandang gabi mga friend. Nahilo na naman ako. Lusarta na naman. Tungkol dito sa impeachment na naman ito. Maghapon, no? Nakasalang yung witness na taga-COA. Habag na ako sa katakot-takot na tanong. Ito na isa. Itong, pangalan na ito? Abogado nitong si Sara, oo. To ask clarificatory questions later. Your Honor, During not all redirect. questions. Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, During not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. I don't Counsels, think I need to lecture you please, that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Sabi ni Attorney Kapunan, misleading questions are not allowed. They are allowed, sabi naman ng abogado ni Sara. O, tuloy natin, sige. Keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. in the Again, counsels. generational divide, Your Honor. Your Honor, counsels. please. Ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success ng information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ho ba yun? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yun? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na Tama na yan, ano? Masyado na masakit sa tenga ko itong boses na itong abogada na to. Parang, tindera sa palengke. Ang sakit tenga, no? Mga boss. Dito, no? Ito na tayo. Para matapos na to. Ito ang depensa. Ang gusto nilang palabasin, nagkamali ang COA sa kanilang mga naging decision o yung mga disallowances o yung mga pesosole, yung kanilang naging investigasyon dito kay Sara, mali. Yun lang yun. Wala na hong masyadong mahirap na pag-usapan. Yun ho talagang gusto nilang palabasin na nagkamali ang COA o si Sara Duterte ang tama. Kaya nga sila nasa depensa, di ba? Yung COA, sila ay witness sa nangyaring paglapastangan sa pera ng bayan. Kaya yun nga ang trabaho ng COA, proteksyonan ang pera ng bayan, lalong-lalo na kung nakakakita sila ng maling paggamit, di ba? Yun. Pero itong depensa, ipinipilit nila na si Sara Duterte ay walang mali. Yun lang yun. Wala na hong iba. Itong witness na to kahapon pa ito bugbog na bugbog sa tanong Oo. Sinasabi na nga ng COA, mali. Hindi inalaw yung pagkagasa na tree planting, medicine, at kung ano-ano pang office equipment, bayad sa informant, bayad sa reward, kung ano-ano na dinisalaw ng COA. Diba? Yun lang yun. At trabaho ng COA, proteksyonan yung pera na Kaya, nililinaw ng COA, kung talagang napunta o ginasta saan pumunta, ganito. Wala naman silang maipakitang resibo na hinahanap ng COA. Gusto nila tanggapin na ng COA yung acknowledgement receipt na sila Mary Grace Piatos, Uishi, Pinatuwad, kung ano mga pangalan. Gusto nila, hanggang doon na lang. Huwag na maghanap ng COA ng kung ano-ano pang supporting papers doon sa mga acknowledgement receipt na daang libo 180,000, mga ganun 50,000, ang dami. Yun lang to mga friend. Wala nang iba to. Ang gustong palabasin ng depensa,
Walang kasalanan si Sara. Ang may kasalanan, COA. Mali ang COA. As simple as that. Tama ba ako? Kayo, mga friend. Sino ang tama? COA o si Sara? Oh, lipat na ho tayo sa ibang topic. Pero panoorin muna natin kung paano magtanong to si Kimo. Bumanat na naman eh. Ito, punta na tayo dito kay Kimo. Eileen today, Eileen, with your patience and indulgence, Senator Padilla, is he here? Not here. Senator Ontiveros then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Wala ka bang ibang umpisa? Yan ka na naman. Dati, umpisa niya. Doon sa lalaki, tinanong niya. Saan ka pinanganak? Saan ka lumaki? Saan ka nag-aral? Yun na naman ulit. The same pattern. Kimuha, oh. Irisan po. Irisan, opo. Ako po yung taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. What is your favorite color? Kamo naman kasi, Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po ay maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay Hindi ko na sana ito sisingit eh. Pupunta na ulit tayo sa Kisara eh. Kaso eh, gusto ko lang matawa kayo. O, baka naman mainis kayo. Tuloy mo, Kimo. impormasyon na lang sa inyo. Ah. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan na... Visit ka. Kung mo taga Baguio, lahat ng taga Baguio matalino nga ron. Nakakaintindi. At kung mo taga Baguio siya, matalino siya. Ganyan ibig sabihin ito si Kimo eh. O tuloy mo, Kimo. Natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Taragis. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Tangina mo, anong connection dyan sa putang inang confidential pan na yan? Hayop ka talaga, Kimo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Tangina. Yun ang first round ng gago. Visit. O, ito muna mga friend. O. Day 15. O. Sa Day 14 ng impeachment trial ni VP Sara, lumabas na kasama ang Christmas party at tree planting sa ginastusan ng OVP gamit ang confidential funds. Dahil dito pinababalik ng ahensya ang milyon-milyong pisong pondo na wala umanong sapat na resibo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest sa paglilitis?
ginamit nga ang Christmas party bilang bahagi umano ng listahan ng activities ng Office of the Vice President at isinumite nila yan sa COA para masabing ginamit talaga o na-utilize ang confi funds nila. Pagtatanim ng puno, Christmas activities at Partners Appreciation Night. Yan ang ilan sa mga event ng Office of the Vice President na ginamit nila para ma-justify ang paggamit nito ng confidential funds. Inihayag ito ni Auditor at COA witness Sailin May Del Campo sa Senate Impeachment Court. Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Bukod pa rito, ang mga event ay bago pa ang dapat nasakop na period ng paggamit ng 125 million peso confi funds ng OVP na mula December 21 to 30. Ayan na ho yan, mga boss. No? Yan ho ang gustong palabasin nito. Itong mga defense lawyer nito, nitong si Sayad, ay ni Sara, mali. Mali ang COA. Tama si Sara. Yan lang yan. Wala namang iba, di ba? Hindi mo kailangan malang yung utak. Bakit may defense lawyer? Para palabasin, walang kasalanan yung kanilang kliyente. Bakit walang kasalanan? Wala siyang kamalian. Ibig sabihin, ang mali, ang COA, yung nag-aakusa. Di ba? Yun lang yun. Yung COA, na pinoproteksyonan yung pera ng bayan, ang pinalalabas na itong depensa, na mali. At si Sayad nga, si Sara nga ang tama. Punta tayo rito sa kaso ni Sara, ha? Ordinary balls are so boring. Kids lose interest in 2 minutes. Punta na tayo dito sa criminal case na si Pinay. Yung grave threat, mga friend. Oh, ito na ang ating subject matter expert. At na-miss ko naman talaga si attorney. Oo, mula po sa Philippine Bar Association. Past president po siya. Chairman din ng Movement Against Disinformation or MAD. Via Zoom, Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, welcome back. Si Peter Atrica dito sa Impeachment 2026. Good morning, Peter and Rica, and I'm back. I'm happy to be back. No? Ay, naku. Kamusta yung mga kababayan natin? Na-miss ka namin. Umuulan pa naman po ngayon. Hirap kasi ng jet setter eh. Hindi naman. Nandito din ako. Okay. Attorney Rico, let's talk about itong mga pangyayari kahapon. Pero I'd like to start kasi nagsampa din ng grave threats case laban kay VP Sara Duterte kahapon. This is different para po hindi maging confusing. Can you explain to us ano tong kaso na to outside of the impeachment and how it relates to the impeachment trial ongoing? Okay, ito'y separate criminal charge sa Vice Presidente. Although ang common denominator nito would be yung kanyang sinabi allegedly dun sa footages na nakita na po natin sa impeachment trial in respect of Article 4. But this had been under investigation of the Department of Justice since about 2 years ago. So ipinatang na yun nila ng NBI particularly ang kaso at nagkaroon 2 years ago, no? Bago nakapagsampa ng kaso sa korte. Tagal, no? Ito yung panahon pa niyan Santiago, MBI Director Santiago, yung gustong papatay ni Sara si Marcos sa asawa niya, saka si Romualdez. Preliminary investigation, summary yun, at napatunayan nila by way of establishment of the prima facie case. Ang prima facie case mas mataas ang threshold. Ang prima facie case na yon as compared to the dating
threshold ng pag-filing ng criminal case sa court would be based on reasonable certainty of conviction. Mataas yan. So, in other words, nililikom ng NBI ang mga allegedly ang mga ebidensya against the Vice President, and eventually they filed the information with the Regional Trial Court. Okay. Ito ngayon sa Quezon City po yan, because that is the venue of the Criminal Act supposed to be. Yeah. Pareho din po itong grave threat, Article 4 po ito sa impeachment. But this time, criminal case naman po ang isinampa. Can a criminal case po, attorney, ano tawag dito? Can a criminal case continue, or pwede ba itong dinggin while an impeachment case is still ongoing? Yes, it can. It can independently, but may little element na dapat ating tingnan dyan, no? While it's true that the Vice President is not vested with the right against double jeopardy or self-immunity like a President, kasi ang Presidente, hindi mo pwedeng ihabla yan anytime. Yeah. No? So habang siya ay may nanunungkulan bilang presidente, ang vice president and the other commissioners on the other constitutional commissions, no, like the COA, the COMELEC, the ombudsman, wala silang ganong presidential type of immunity from suit. Kaya pwede silang ihabla independently of what is ongoing right now. In this particular case with VP Sara, meron siyang impeachment trial undergoing. So pwede pong mangyari yan independently of the impeachment trial, even if assuming, and I think it's the case, that ang basis ng alleged grave threat would be yung nakita rin natin sa impeachment trial as well. Okay. Halimbawa lang po, only for purposes of discussion, Attorney Rico, halimbawa napatunayang guilty siya sa grave threats case na isinampa. Ano po ang maximum penalty nito? Malaki yan. I think ang pintaas ng penalty ngayon would be itinuon yan dito sa Cyber Prevention Act. Cybercrime Prevention Act, at tumaas ang degree. At yan ay within the jurisdiction of the Regional Trial Court. So in other words, aangat ba ng reclusion perpetua ito, yung mga ganon? Mas mataas pa dyan. Mas mataas pa. Kasi tatlong degrees, no? Tatlong charges ang magkakasama. At because of the Cybercrime Prevention Act impact on the charges, tumaas ang taas ng kanilang penalty. But definitely, may kulong. Hindi lang ito restitution or bayad para sa danyos. May kulong yan. Pero dapat natin patandaan na ang impeachment, since we are talking about whether it can go concurrent with the impeachment trial, itong criminal charges sa RTC, Regional Trial Court, tinatanong natin kung pwedeng at the same time i-try sila. Correct. Pwede yan. But again, we have to remind ourselves also that under the new rules ng DOJ, meron pa rin pagkakataon ang respondent, meaning the charged person, in the person of VP Sara, can still file a motion for reconsideration along that line. Although, yung information on 3 counts had already been instituted and filed with the Regional Trial Court. Pwede pa rin mag-motion for reconsideration, and discretionary na sa Regional Trial Court yan whether to suspend the prosecution in his or her sala and defer to the motion for reconsideration that will be filed by, presumably, and I'm sure she would be filing a motion for reconsideration on that particular indictment. Only, the motion for reconsideration is only for the criminal case, attorney, no? Hindi po ito. Criminal case lang yan on 3 counts of grave threats. Bailable po ba ang grave threat? Yes. In fact, if I recall from the newspaper account, I haven't seen, Rika and Peter, I haven't seen the information charges, no? Information sheets, no? Yeah. Have you seen the information? No, not yet, Attorney Rico. May proposed bail of 150,000, if I'm not mistaken, for the 3 counts. So, pwede siyang i-bail. Unlike in plunder, as you will recall, in other cases that pinag-usapan natin ang ating mga explainers,
unlike in plunder, walang bail supposed to Yeah. be. Okay. Dito sa great threat, may bail po yan. Okay. Last thought on this topic, Attorney Rico, ano palagay ba ninyo timely yung pagkaka-file nito dahil merong impeachment trial ongoing, hindi kaya maging komplikado because two cases are or several cases are going on and being tried at the same time? Several cases are going on and being tried at the same time. If you recall I think in interview rin ng spokesperson ng DOJ, sinabi niya, which I think is true as well, but again without the political ramifications nito, Peter and Rica, Opo. talaga namang matagal na nilang nagke-case build up yan, mga 2 years na yata yan or something. So in other words, nagkataon lang. And again, people will be surmising, hindi connected din yan sa impeachment trial. But again, ang importante masabi dito, independently of the impeachment trial, na-establish ba ang mga elements ng great threats? Yeah. Okay ba? Opo. And according to the, there's a prima facie case of great threats already. Ayun. And therefore, they're duty-bound. Kasama sa kanilang functions yun, they're duty-bound to file the necessary cases. Again, but ang question na ngayon would be, hindi ba selective justice ang ginagawa nila dito? Because tinutuon nila sa respondents sa impeachment trial. Well, this is a political theater altogether. Yep. And we cannot discount that matter. But again, ang tao bang may ginawang krimen, kung ordinary tao, pipiliin mo ba kung meron pa siyang other cases sa ibang kaso? Yeah. So hindi natin masasabi yan. So kung atin lang consistently ang ating prosecutorial people, prosecutorial staff, and the people who are functioning as such, dapat tinitingnan niya lahat ng violations, whether maliit na tao ka o hindi, o malaking tao ka, dapat tuloy-tuloy na po yun. Yeah, Hindi pipiliin mo kung sino respondent. Let the chips fall where they may, sabi nga nila. Tsaka dito mga pre, dalawa yung kaso grave threat tsaka inciting to sedition Yun yung inciting to sedition, dinismiss ko yan ng DOJ, dinismiss yan. Kaya ang napasok lang yung grave threat. Kasi medyo kulang yata yung ebidensya nila sa inciting to sedition. Dito talagang uncertainty of conviction, sabi nga ni Attorney Domingo, mataas. Kaya yan na sinampa. Tsaka lumusot na ho sa sa prosecution kaya sumampa na pag ang labas ho niyan, hindi ho sa dahil nakakaano na ho ako niyan Pag sumampa na ho sa korte, warrant of arrest na ho yan. Automatic ho yan, warrant of arrest. Kasi yung sinasabi ng mga abogado neto si Sara na itong kaso na ito na grave threat, mababasura. Sabi nila yan. Sinisiguro pa nila na mababasura. Paano mababasura? Kung mababasura yan, sa Department of Justice pa lang, sa prosecution pa lang, dismiss na yan, kagaya nung ginawa nila doon sa kasong sinampa na inciting to sedition. Dalawa nga yan grave threat saka inciting to sedition. Ang sinampa nung nawalang NBI director na si Santiago, dalawa yung sinampa diyan sa DOJ. Ngayon lang na desisyonan na yun nga, yung isang inciting to sedition, dinismiss. Etong grave threat, ang lumusot. Bakit nga hindi naman lulusot yan? Sariling bunganga niya na nagsabi. Tsaka yun nga, pinatatawag siya noon sa NBI para tanungin siya kung ano yung mga pinagsasabi niya na may threat din sa buhay niya. Hindi naman siya pumupunta para maimbestigahan yung dahilan kung bakit niya maimbestigahan ng NBI, yung dahilan niya kung bakit siya kumontrata ng papatay dito sa tatlo na to kung sakaling siya raw ay mapatay. Yun ang gusto maliwanagan ng NBI noon. Pinatatawag siya, ilang beses siya pinatawag, hindi niya sinipot ang National Bureau of Investigation. Ginawa lang niyan parang barangay yung nagpapatawag sa kanya, baliwala sa kanya. Diba? Tsaka sa ngayon mga boss, sa totoo lang, baka mula nang naging tao itong si Sara Duterte, ngayon lang siya makakatikim ng warrant of arrest. Ngayon lang siya magpo-post ng bail. Ayun, 100, ayon kay pero dinig ko kahapon, parang 120,000 yata, pero 3 counts ng 3 counts of grave threat kasi tatlo yung pinapapatay niya Yung mag-asawa, saka si Romualdez. Kaya bali 3 counts
Ewan ko kung ano, sa kanya naman, 150,000. Kahapon naman yung abogadong nagsampa, 120,000 yata. Ewan ko kung per counts. Oh, yun, ang ano dyan, mga boss. No? Kaya ito si Sara, malabo na ito. Sino kukunin niyang abogado dyan? Sa grave threat na yan. Oh, hindi naman yung kapitbahay lang nila sa Davao ang sampa dyan. Oh. Ngayon lang ito nasampahan ng kaso. Kita niyo sa Davao, sasapak yung sheriff Walang dapat doon, tanggal na siya ron kung nagsampa ng kaso yung sheriff, nanginginig siya. Sabi ni Digong, sasampa ka ng kaso. Ganun, no? Sa takot. Ngayon, Lana. Oo. So, si Pulong, sinampahan din ng kaso, di ba? Yung binugbog niya na bugaw. Asa na? Wala din. Talagang itong mga friend, talagang above the law. Ngayon, ang siste. Pwede kayang gawin ni Sara? Yan ang tanong. Pero palagi ko, hindi. Siyempre, haharap siya dyan Babasahan siya ng sakdal Guilty or not guilty. Kailangan personal siyang nandiyan dyan. Sa korte na yan. Hahanapin ka guilty or not sasagot ka Masiga nandiyan dyan ka, baski hindi ka sumagot Kagaya ng si Marcoleta, hindi yata sumagot. Tatanong siya, guilty or bali ang sumagot na Sandigan Bayan na. Not guilty dahil ayaw sumagot Pero kailangan nandiyan siya. Yun ang natin alam kung pwede pa rin yung tigas niya dyan sa criminal case na yan, na hindi siya sisipot, abogado lang niya ipadadala niya. Abogado naman siya, di ba? Diyan natin malalaman kung pwedeng hindi siya sisipot dyan. No? Mag-collab na tayo, mga friend. Ito pa, mga boss, Good afternoon. Today, August 11, 2026, at around 1:30 p.m., we confirmed that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 of the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it's now within the jurisdiction of the court, na RTCQC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Ano yung penalties na grave threats? Again, since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so makita naman po sa Revised Penal Code ang penalty of grave threats and if it's aggravated. But again, details as to what particular things will happen during the case, any incident pertaining to the substance of the matter shall be within the jurisdiction of RTCQC. We'll have to check the information for that, no? Wala bang complication sa impeachment trial? Well, the bail, recommended bail is 120,000 pesos. Okay, for that count. This is one count. Hawak ko dito, no? Yes. For the impeachment trial, well, alam po natin na impeachment proceeding is under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Walang prohibition, sir, dito sa tuloy-tuloy ng kaso? Ay, hindi ko po masasabi, no? Nasa Senate na po yan. But as far as we know, procedurally, magkaiba po silang proceeding, distinct and separate proceedings. Tuloy-tuloy lang po, sir. Yes, yes. Sir, in our statement, sabi ng lawyer ni VP Sara na hindi siya pwede to prosecute as the Vice President. Your comment? Well, that is a legal argument by the defense, no? Again, that should be properly ventilated with the court.
Okay, we cannot comment on the merits as of now. So even the so yun na, we can only discuss procedurally. Hanggang dun lang po muna tayo. Inciting to sedition, why was it dismissed by the panel of prosecutors? So the inciting to sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Mataas po kasi na quantum of proof yan. So for that particular crime, under the law, may elements ng crime. Nakita po nila na there's not enough evidence for us to file this in court. Okay? Sir, matagal po nakapending resolution, para matagal po under review dito sa DOJ. Did the impeachment trial delay to speed up the resolution? No. Okay, again, these are two distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in the preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Pero sir, bakit tumagal ng ganun sa tama? So, pwedeng sabay, mga friend. Kaya lang, doon sa impeachment trial, pwedeng hindi sumipot si Sara. Pero ewan ko, kung dito sa criminal charge sa kanya, kung pwede pa siyang hindi sisipot, no? 2024 pa na nangyari mo na. Well, ang panel of prosecutors na po makakapagsabi, no? But to the best of our knowledge, I mean, to the from the records, it's in relation to pending incidents in that case. Okay? So, in that particular investigation, rather. Yung sa bill recommendation ng 120,000, sir, per count po yun sa grave threat, sir? Yes, per count. But again, there's only one count. So the information we have is for only one. Oh, one count lang pala, grade threat. Well, the information is, it's just the same utterance. Okay, if we're again, as I mentioned earlier, this refers to the pending, the same matter referred to by the NBI. Sir, explain lang natin para sa akin. Yun po yung venue jurisdictional. Criminal procedure na po bakit QC ang finailan. Sir, paano nag-determine yung bail? Yung amount of bail? The bail, of course, is determined by the bail bond guide. Nasa batas din po yan. Okay? So, sa impeachment court, sir, hindi nagpapakita si VP Sara. Dito, sir, sa court ng QC, maasa ba kayo na magpapakita siya mismo sa korte para harapin yung kaso? well, I cannot speak on behalf of the Vice President. No, we cannot speak on behalf of the VP. Alam lang po natin is, of course, a criminal proceeding has certain penalties. Pag hindi po pag hindi po nag-appear ang isang respondent or akusado. These are all procedural. Nasa batas naman po yun kung ano magiging effect kapag hindi po pumunta sa court for your trial date. Okay, so, that's it for now. Thank you. Meron siyang penalty. Paktay si Sara. Hindi siya pa pwedeng hindi magpapakita sa korte dito sa criminal charge sa kanya. Hindi siya pwedeng hindi magpapakita. Hindi kagaya dito sa Kongreso, Senado, pwede siyang hindi pumunta. Diba? Diyan hindi, mape-penalty siya. Diba? Hindi pwedeng abogado lang niya ipakikita niya. Mag-collab na tayo. Ay nako. And now the end is near. Kala Tibaya, shout out. Tibay-tibay nung kaso. Kaya nga dinismiss yung yung tag ito, yung inciting to sedition mahina ang certainty of conviction. Pero itong grave threat, talagang. Alam niyo ho ba yung DOJ? Bago ho yan yung prosecution na yan, bago ho yan makakita ng certainty of conviction, marami ho yan mga prosecutor na yan, dadaanan. Mary Lebron, shout out. Estrelita Hero, shout out. Good evening, ha. Good evening sa inyong dalawa. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. David Allen Mendoza, good evening po, Karox. Natatawa ako sa mga pangalan ng mga bibigyan ng Kobe Pants ni Sayad. Lalo na yung kay Mickey Mango. Di kaya code name ni Aimee Babaji? Nagtatanong lang po. Pwede, no?
Joselito Mabait, shout out. Sammy AJ, shout out. Karox, Bangag, 20 years more in office, no election 2028, mabuhay DDS, Yahoo. Hindi siguro. Shirley J. Sir, shout out. Iniskam ni Sara Duterte ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Ginahasa ang kaban ng bayan, kasuklam-suklam niyang tao na yan. Tinarantado ang confidential fund, may karma na rin yung babaysok na yan. O, yun nga. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Librado Ludovico, blessed morning Karox and all warriors. Dapat lang masibak yung sayad na yan. Tapos kulong. Yun ang punta niyan eh. May kulong, di ba? Sabi, ni Attorney Domingo, ha? Ted, shout out. Si Panelo naman, pinili pang upuan yung nasa likuran ng witness. Yung laging tinatamaan ng camera. Pero halata namang parang laging inaantok. Pwede bang bigyan ito ng saging para sumigla? Pero mag-ingat kayo. Baka may sign, do not feed Panelo. Baka mamultahan kayo. May kasama pang kulong. Chupista Bonao, shout out. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Ay nako, di po ako lubusang matutuwa kahit sinampahan pa siya ng kaso ng DOJ. Si Revilla nga eh. Si Revilla na nga. Kapag nakapagpiyansa, ang VIP pa kayang, ang BP pa kaya na nakakalungkot lang po. Isa pa, sisiw lang sa kanya ang DOJ na yan. Hindi paano sisiw? Sinampahan na nga siya ng kaso, chupista eh. Kung mababasura yan, sa DOJ pa lang, binasura na yan. Diba? 3J Shop ulit 2 taon na, ngayon lang nga na kumpirmang may probable certainty of conviction eh. 3J Shop, shout out. Talagang kumilos na si BBM. Panay, kasi reklamo ng mga DDS na weak leader daw si BBM. Wala daw nakukulong ang reklamo ni Manang Aimee. Kaya yan, pinakulong na mga ganid na flood control, mga ganid na solar energy sa Kumpipan, at marami pang iba. Ngayon namang marami nang napapakulong. Reklamo pa rin kayo. Ayan si Gibbs, inihingi na ng Amerika at ibibigay na naman yan ni BBM. Reklamo pa rin kayo. Hay, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Totoo. 3J Shop ulit Sir Rox, tagtad na ng problema si Sara. Makatakas man siya sa Senado, may naghihintay na naman kaso sa kanya. Pwede palang sabay, friend. Kahit naman natanggalan ang kaso at least na-file ang kaso ni Sara. Walang senator ang magtatanggol sa kanya sa DOJ, pero siyempre, ang mga trolls magkakalat na naman dyan. Ox lang yan, total hanggang trolling lang naman sila. At hanggang trolling lang naman sila, ang maghuhusga ang korte. Totoo yan, friend, ha? Elizabeth Iscari ulit. Good morning, Sir Rox. Sa tingin ko, Sir Rox, malabo na yung maging presidente natin una. Sa dami ng kaso niya. At totoo namang maraming dinambong yan sa kaban ng bayan. Isa pa, kumikilos natin si BBM para di yan makaupo. At dapat lang naman, di napapayag ang taong bayan na makaupo pa yan dahil sa kademonyohan ng babae na yan. Totoo yan. Ted ulit Siguro seryoso na itong grave threat na kaso ni Sara. Malamang wala nang atrasan ito. Si Digong, binaliwala ng judge noon dahil si Franz Castro ang pinagbantaan niya. Pero si Sara, si BBM ang tinalo. Lagi pa niyang binibwisit. Sino bang hindi mabubwisit? Kahit si Yusek Claire, bwisit na talaga sa kanya. Kaya ngayon, paktay siya. Lumusot man siya sa impeachment, dito malamang di na siya lulusot. Lalong wala na siya dito ang kakampi. Mga senador na DDS. Totoo yan, Ted, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Impong Basyang, Team Tia Deli po, Katipunera po ng Cavite, bumabati po ng Mingiti, at magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox,
masasabi ko wala naman po talaga tayong aasahang conviction dyan sa Senado. Ano po? Garapalan na po talagang ipinagmumuka ng tropang bukbok na sila po kahit sunugin pa ulit-ulit, siyempre amoy didishit dutae ang magiging abo po nila. Bakit? Simple lang po, Xerox, na mayagpag po sila. Nawala ako. Gulo ng miss ko, sumigaw. Na mayagpag po sila. Siyempre, amoy didisit tayo, magiging abo po sila. Bakit? Simple lang po. Na mayagpag po sila sa pagnanakaw at panggagago sa taong bayan. Ikaw ba naman, Xerox? Bilyon-bilyon ang maibubulsa at usapan. Di siyempre pa, ano yatang satanas ang pinagsasabi ninyo dyan, ha? Ano yan? Bali, bilyon-bilyon na magiging bato pa? Wag na toy, oy. Yun na nga. Walang pakialam, Xerox, ang mga kawatano at iba pang mga alipores pagdating po siyempre sa kwarta. O ngayon, nagkakabistuhan na ang mga kahayupang anomalya. Tingnan natin kung maililigtas lahat sila ni Satanas. Alam nyo, mga ibgas na kulukotoy, lalong-lalo ka na krung-krung topak sayad, hindi araw-araw ay piyesta, ano ha? Kala nyo kasi, yan mga baho ninyong simbaho ng kanal ng Imburnal, di makakasingaw. O paano ba yan mga pre? Sukol na kayong lahat. Makaligtas ka man sa mga senador na inutil katulad ni Boy Lamon, Kawatano, Republic, si Amy Kabababadu, si Bonggago at iba pang mga alipores. Pero may iba pang ahensya, Madam, krung-krung, na matagal na ring nag-aantay sa'yo. Ha? Kailangan na talaga ito gawing aming mga Cavite boys, wag tutulog-tulog sa pasitan. Sir Blackjack, ha? Baka gusto mong medyo apurahin ang pagkilos, ano po? Ba masyado po tayong malabnaw, mga sir. Kapag yan po si Madam Topak naipasok nyo talaga sa loob at na-warrant without bail, aba, mga sir, saka pa lang ako maniniwala na may bisa talaga ang ating anting-anting, lalo pa pag naibalik nyo ulit sa Oblo ang numero 1 pinakabuhaya sa Cavite. Ba sino pa ba, sir? Si Mr. Budot Boy alias Boy Tulisan. Naku, impong ba siyang lalayas nga po muna dahil sobra na po ang pagpapanting ng tenga ko sa mga yamot at suklam. Pero dahil malapit ng birthday ni Xerox, kakalma muna po tayo ng konti. Saka na po hahambalusin ng uso ng mga pinutukan po ng lintik ng mga lecheng biset. Yung sa muli po, Xerox, ang sa inyo pong lahat tunay nakikibaka at nagmamahal. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Xerox, at mabuhay sa iyo at lahat po ng ating mga ka-warriors. God bless po sa lahat. God bless. Friend Shervin. Jojo Tol, shout out. PM Tol, sa mga subscriber, lakas na naman ng ulan, parang si BP. Inuulan ng kaso. Totoo. Susan De La Cruz, shout out. PBBM, please, ingat po. Desperate move na mga yan. Totoo yan. Labas ng labas 3J Show po. BBM knows what to do. Hindi siya weak tulad ng pinakakakalat ng mga DDS. Sa tagal na ba naman sa politika ng mga Marcos, alam na nila ang gagawin. We just do not know the power of the Marcos. Ang alam lang natin kung ano ang nasa balita. Politics is more than what we know sa TV o sa SOCMED. Yun. Susan De La Cruz ulit, Morning, Karox, sa mga ka-warriors. Keep safe. Masyadong maulan. Yun nga Pero ngayon, hindi masyadong ulan ngayon dito. 3J Show ulit, Alam mo, Xerox, lagi nga natin sinasabi, hindi araw-araw Pasko. Ibig sabihin, hindi ka laging panalo.
Kasi masisilat at masisilat ka rin dahil na sarili mong kagagawan tulad ni Sara Duterte. Walang mga singilin siya dahil tiyak susuntukin kanya o kaya pag minamalas-malas ka pa 5K lang assassin, sabi niya. Katakot, pero ang tadhana pag siya ang gumalaw, kahit ikaw pa ang pinakasiga sa buong mundo, di ka uubra pag ang tadhana ang naningil. Totoo yan. Kaya pag nagkataon, mapupusasan si Sara at no bail ang kaso ng grave threats. Naku, tiyak. Maghaharakiri ito. Sila Pulong at Baste. Natin, kung anong tibay nila. Yan ding magkapatid na yan, dapat maano na yan. 3J Show ulit to. Paano kaya yun, Sir Rox? Kung lalabas ang warrant of arrest Inday Sayad, magtatago din kaya siya? Hindi, mag-ano siya. Magbe-bail. Tapos yun na, hearing na. Ngayon na siya makakatikim ng diploma na warrant of arrest ang nakalagay. Mag-abroad kaya sa Netherlands o baka naman sa Davao, siya mag-hibernate. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Ma-aresto kaya ang Brew? Nasa sa kanya yan, kung gusto niya. Pero ngayon nga lang siya makakatikim ng warrant of arrest. Doon sa Davao, sinasapak lang niya yung mga sheriff Eddie Luna, shout out. Hello, Karox, magandang araw sa iyo dyan at sa mga yung sinasabi nila na ibinili ng mga school supplies, mga gawa-gawa lang yan. Hindi yan totoo. Alam naman natin, ganyan nila kawalang yain ang pera ng Pilipino. Mga ninakaw yan, katulad ng pagbili ng impormasyon. Kagaya ni Andy Lim, ibig sabihin, pag sinabi ni Andy Lim na may mga NPA doon, sa bundok, hibok-hibok, 4 sila, ibig sabihin, 130,000 agad ang bayad kay Andy Lim. Kawalang yaan yan, kawalang yaan yan ni Sara Duterte. Yan ang halimaw na magnanakaw. Pag hindi yan nalipol, kawawa ang bansang Pilipinas. Salamat, Karox. Diba? Amy Bingson, shout out. Friend Dolores siya. Eman Escalona, shout out. Eddie Luna ulit. Tama ka, Karox. Maghahanap na lang ng damayas pag ipit na siya. Yun nga. Yung wala na siyang tatakbuhan, corner na ika nga. Maghahanap niya ng damay, lalo na sa mga galamay niya. Hayop na yan, tanginang babae yan. Bakit buhay pa yan, Karox? Ano na ang palang resulta ng BIR box na bubuksan na? Nabuksan na ba yun? Hindi pa. Gaano hindi ako gaano nakakapanood sa araw kasi may trabaho ako. Yun yung vlog mo. Kada gabi lang ko pinanonood bago ako matulog, lalo na pag di pa inaantok, nanonood muna ako sa vlog mo. Thank you. Kahit hindi ko nakapag-comment, nagsha-shoutout mo naman ako. Salamat ka sa mga shoutout mo lagi. Mabuhay ka lagi. Eddie Luna ulit to. Alam mo, Karox, tungkol naman sa Ginang Ligarda at Lipeste, kung talagang walang balak bumalik, antay na lang ng mag-inang yan kung manalo ang halimaw, at nagsisiguro ko na pag makakatakbo pa ang halimaw para presidente, ay isa sila sa mamimili ng boto para sa halimaw. Bilyon ang pera nila at di umano ay nakakulimbat na 1 bilyon. Sa kanilang barya lang kanila yan. Sa 2028, maraming demonyo at halimaw ang umaasa na makakapagpakita na sa publiko. At sana naman huwag idulot ng Diyos na ang Pinas malubog sa kumunoy ng tuluyan. God bless, Karox. God bless, Eddie Luna. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas muli. Ay, ako. Dasal. Pero sa tansya ko, tutuluyan na to si Sayad na to. Hindi ito makakatakbo. Sana nga, di ba?